Sa Pilipinas, maraming kwento ang naipapasa mula pa sa ating mga ninuno. Mga kwentong nagbubukas ng pinto sa pagitan ng ating mundo at ng mundo ng mga hindi nakikita. At ngayon ay bubuksan natin ang isa sa pinakasikat at pinakakinatatakutan, ang tunay na salaysay sa likod ng mga engkwentro sa Kapre. Laging sinasabi sa akin ng lola ko na mag-ingat sa paglalaro sa labas kapag takip silim na. Huwag kang magtatagal sa ilalim ng malalaking puno. Sabi niya, nandyan lang ang kapre. Ang kapre, ang mga dambuhala at nagtatabakong higante sa ating mga alamat. Pero paano kung ang mga kwentong panggabi na ito ay hindi lang basta kwento? Ngayon, aalamin natin ang mga tunay na karanasan at mga sinaunang paniniwala para tuklasin ang nakakagulat na katotohanan sa likod ng pakikipagtagpo sa kapre. Humanda kayong buksan ng tabing sa pagitan ng ating mundo at ng kanilang mundo. Ang imahe ng kapre ay malinaw sa isipan ng maraming Pilipino. Isang nilalang na may taas na 8 hanggang 10 talampakan, mabalahibo, may itim, at may mga matang mapupula na parang baga. Ang pinakakaraniwang katangian niya? Ang malakas at mabangong amoy ng tabako na nagmumula sa kanyang dambuhalang sigarilyo. Pero sa video na ito, hindi lang tayo magkwekwento ng katatakutan. Susuriin natin ang mga tanong na bihirang itanong. Sino o ano nga ba talaga ang kapre? Halimaw ba sila na dapat katakutan? O may iba pa silang papel sa ating mundo? Sa panahon ngayon ng internet at siyensya, madaling isantabi ang mga kwentong ito bilang kwento barbero, guni-guni o pamahiin lang ng matatanda. Pero ang hamon sa atin na ito, bakit napakaraming magkakatulad na kwento mula sa Luzon, Visayas at Mindanao? Bakit hanggang ngayon may mga bagong testimonya pa rin ng mga taong nagsasabing nakakita o nakaramdam sa kanila? Ito ang ating misyon, ang salain ang katotohanan mula sa alamat. Mga maling akala lang ba ito, resulta ng takot sa dilim, o may mas malalim na misteryong naghihintay na matuklasan? Ang salitang kapre ay pinaniniwalaang nanggaling sa salitang Arabic na kafir, na ginamit ng mga Kastila para tukuyin ang mga itim na tao mula sa Afrika. Posibleng ang imahe ng malalaking African slaves na nagtatrabaho sa mga plantasyon ng tabako ang naging inspirasyon para sa modernong itsura ng kapre. Ang mga engkwentro ay hindi laging bayolente. Marami ang nagsasabi na nagsisimula ito sa biglaang pangangamoy ng tabako sa isang lugar kung saan wala namang naninigarilyo. Ang iba naman ay nakakarinig ng mga kaluskos sa dahon kahit walang hangin. O nakakaramdam na parang may mabigat na nakatingin sa kanila mula sa itaas. Sinasabing ang kapre ay isang trickster. Mahilig magparamdam at paglaruan ng mga tao, pero bihirang manakit. Maliban na lang kung guguluhin mo ang kanyang teritoryo. Dito ngayon pumapasok ang pinaka-interesanting teorya, ang nakakagulat na katotohanan na ipinangako natin sa simula. Paano kung ang kapre ay hindi isang halimaw, kundi isang elemental o espiritu ng kalikasan? Ayon sa ilang paranormal experts at mga alagad ng sinaunang paniniwala,
Ang mga kapre ay ang mga guardian o tagapagbantay ng mga matatandang puno at kagubatan. Hindi sila masama. Sila ang natural na security guard ng kalikasan. Ang kanilang pagpaparamdam, ang amoy ng tabako, ang tawa, ang pagpapakita ay hindi para manakot, kundi para magbigay ng babala. Ito ang aking tahanan. Huwag mong sirain. Igalang mo. Ang engkwentro sa kapre ay isang paalala sa ating koneksyon at responsibilidad sa kalikasan. Kaya sa huli, ang katotohanan tungkol sa kapre ay mas komplikado kaysa sa isang simpleng kwentong katatakutan. Mula sa mga kwento ng ating mga lola, sa historical na pinagmulan ng pangalan nito, hanggang sa posibleng papel nito bilang isang tagapangalaga ng kalikasan, ang kapre ay isang mahalagang bahagi ng ating pagka-Pilipino. Hindi natin kailangang maniwala na sila ay literal na mga higanteng nagtatabako. Pero, ang kanilang alamat ay nagsisilbing isang malakas na paalala na may mga misteryo sa ating paligid na dapat nating igalang. At ang kalikasan ay may sariling mga bantay na dapat nating pakinggan. Ang kapre ay salamin ng ating kultura, ng ating kaugnayan sa kalikasan, at ng misteryong bumabalot sa ating mundo. Kayo, may sarili ba kayong kwento o karanasan tungkol sa kapre? O baka may teorya kayo kung ano talaga sila? I-share yan sa comment section sa ibaba. Gusto naming mabasa ang inyong mga pananaw. At kung nagustuhan ninyo ang ganitong malalim na pagtatalakay sa Pinoy folklore, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang paglalakbay sa mundo ng ating mga alamat. Maraming salamat sa pagsama, boss. Hanggang sa susunod na pagbukas ng tabing.